It is overwhelming to know kung paano ipinarating ng Diyos ang ebanghelyo sa milyong-milyong katao sa buong mundo sa pamamagitan ng isang hindi inaasahan at nakakalungkot na kamatayan ng isang mananampalataya, si Charlie Kirk, no? Baka maano tayo na hindi natin binabanggit. Pero the story of Charlie Kirk is not about Charlie Kirk. It is about the gospel. Naway pumatok to dahil sa ebanghelyo. Though it is overwhelming na ang ebanghelyo ay naipapahayag, kailangan pa din natin na maging maingat. Sapagkat saan man kumikilos ang Espiritu ng Diyos, nandun din ang gawa ng kaaway. Habang ang Espiritu ay nagtatanim ng trigo, ang dyablo na may nagtatanim ng mga mapanirang damo. Alam natin na hindi lahat ng nagsasabing sila'y Kristiyano ay tunay na nakay Kristo. At hindi lahat ng gumagawa sa ngalan ng Ebanghelyo ay paggawa na galing talaga sa Espiritu Santo. Kaya't napakahalaga na magsuri tayo kung sino ba ang mga tunay at huwad na alagad ng Panginoong Hesukristo. At ito mismo ang tekstong titignan natin sa binasa kanina ni Jero on John 6 verse 60 to 71. So sa John 6, makikita natin ang ministeryo ng Panginoong Hesus na umaabot ng malalaking bilang ng mga tao. Dito pinakita yung pagpapakain sa 5,000 on verse 1 to 15 na I think very significant dahil aside sa resurrection, ito yung nag-iisang himala na makikita sa 4 gospel accounts. This is showcasing God's abundant provision by revealing that Jesus is the promised Messiah who is greater than Moses, and that Jesus is the bread of life who can feed and bring nourishment and eternal satisfaction to our souls. Ito yung tinuro ng Panginoong Hesukristo from verse 22 to verse 59, known as the bread of life discourse. Itong bread of life discourse is a gospel discourse. Pinakita dito na libo-libo ang humanga at sumunod kay Jesus dahil sa mga himala, pero hindi nila matanggap ang kanyang ipinapangaral tungkol sa nag-iisang paraan ng kaligtasan, na si Jesus mismo ang pagkain na kailangan ng kanilang kaluluwa, at kung hindi nila kakainin ang kanyang laman at iinumin ang kanyang dugo, ay wala silang kaligtasan. Nilinaw pa ito ni Jesus sa verse 63 na ang mga salitang sinasabi niya ay espiritual at buhay. Hindi makalaman na kung literal ang pagpapakahulugan ay wala itong magiging kapakinabangan. Tandaan natin, whenever Christ is teaching, He is always appealing kung ano yung naiintindihan ng kanyang mga tagapakinig. At dahil ang mga kausap niya dito ay mga Hudyo, ginamit niya ang halimbawa ng pagbibigay ng mana doon sa Exodo. The survival of God's people is because of the manna sent from heaven by God while they were still in the Exodus, habang naglalakbay sila doon sa ilang. Now, Christ is telling them that He is the bread of life greater than the manna that came down from heaven. Siya yung tinapay ng buhay mula sa langit. Then Christ said in verse 51, na sino mang kumain sa tinapay ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na ibinibigay para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay walang iba kundi ang kanyang katawan. Now, again, He is appealing doon sa nauunawaan ng kanyang tagapakinig. At alam nitong mga Hudyo, yung Old Testament pattern, katulad ng mga voluntary offering, burnt offering, peace offering. But merong iba't iba pang mga klase ng pag-aalay. Pero let me just focus on peace offering, no? Sa peace offering, katulad ng peace offering, pag natapos na yung pag-aalay nila ng peace offering, yung mga nag-alay ay kakain ng bahagi ng handog. Remember that? Yung mga nag-alay ay kakain ng portion nung handog. At ang pagkain sa handog ay naiintindihan nila na tanda ng pakikibahagi sa layunin ng pag-aalay. At ang layunin ng peace offering ay ang magkaroon sila ng maayos na pakikipag-ugnayan sa Diyos. So naiintindihan ng mga Hudyo na kapag kinain nila yung alay, ito'y pakikibahagi sa isang maayos na ugnayan sa Diyos.
Pwede kong isa-isahin pa yung offering pero hindi ko na ginawa dahil hahaba tayo. So kumuha lang ako ng peace offering. I am already overwhelmed doon pa lang sa peace offering. Naiintindihan nila na kapag kumain yung mga Hudyo nung alay, sila ay may pakikibahagi at pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa Diyos. Sila ay may kapayapaan sa Diyos. So pinapakita ni Jesus doon sa mga sinabi niya from manna and even doon sa pakikibahagi o pagkain na siya yung katuparan ng lahat ng yun. Yung mana, yung handog, yung pakikibahagi, yung pagkain na yon, siya yung pinapatungkulan. Si Jesus yung tinapay na mula sa langit na pang-araw-araw nating kailangan para makapagpatuloy tayo sa mga mapanghamong paglakad bilang mga tao ng Diyos. Si Jesus yung tanging alay na kailangan nating angkinin para magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa Diyos. Ang mga salitang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo ay masasabi nating larawan ng pananampalataya na umaangkin at kinikilala si Kristo bilang tanging nagtagapagligtas at pag-asa ng ating mga kaluluwa. Sa madaling salita, walang buhay na walang hanggan kung hindi nila tatanggapin, aangkinin at pananampalatayanan yung gagawing pagbibigay o sakripisyo ni Kristo para sa kanila ng mga makasalanan. Nung ginamit yung word na kakainin, alam nila na Christ is pertaining to the sacrifice. Pero ang ginagawa nila, hindi, literal. No? Pagkain, iniisip nila. No? Again, ito yung ebanghelyo, ang mabuting balita na para sa kanila ay mahirap lunukin dahil ang hinihingi nito sa kanila ay lubos na pagtitiwala, pagsuko at pag-angkin na sapat na si Kristo. Hindi ito pagkahumaling o pakikisama lang sa karamihan. Ito'y panloob at personal na pagtatalaga na hindi natin magagawa apart from the Holy Spirit. Sa huling bahagi ng chapter 6, ipinakita kung paanong ang ebanghelyo mismo ang sumala sa maraming nagpapakilala na mga alagad. Dito makikita ang mga alagad na agad-agad umaalis, alagad na nagtagot nagtaksil, at sila na mga nanatili. Kaya yung mensahe na gusto nating hanguin ngayong umaga, ang ebanghelyo, ang tunay na nagsusulit sa pagiging alagad. Ito din ang maglalantad kung sino ang huwad at magpapatotoo kung sino ang tunay na nakay Kristo. The gospel is the true test of discipleship, exposing the counterfeit and confirming those genuine in Christ. Sila na mga totoo na nakay Kristo. Ang ebanghelyo mismo ang sumusuri, naglalantad at nagbubukod sa huwad at sa tunay. Mahalaga ito dahil ang pagsasabi na siya ay Kristiyano ay hindi agad nangangahulugan na siya ay totoong nakay Kristo. Hindi lahat ng gumagawa ng mga panlabas na gawa ng Kristiyano ay totoong merong puso kay Kristo. Hindi lahat ng alagad o sumusunod ay tunay na mga mananampalataya at salamat dahil ito ay hinahayag ng liwanag ng ebanghelyo. Hindi to sinasabi para i-expose lang tayo, kundi tawagin pa rin tayo. Magsuri ka, alamin mo. Dahil mapanganib ang kalagayan ng isang huwad na alagad. Bakit ka magiging huwad kung pwede kang maging totoo? Let's just ask the question. Sino nga ba yung mga alagad na napatunayang huwad? At sino yung mga alagad na napatunayan ng ebanghelyo na tunay? So that's what we will use as our supporting ideas. We have two, the counterfeit disciples and the genuine disciples. So tignan natin yung una, no, yung mga counterfeit, mga peke, mga huwad, no? Pinakita ni John yung dalawang klase ng huwad na mga alagad. Sa verse 66, yung mga hayagang tumitiwalag, obvious defectors, at yung taksil na nagpapanggap, no? The hidden traitors. Ito yung parehong inilalantad sa pamamagitan ng tapat na pagtuturo ng ebanghelyo. This is what we will see habang tinitignan natin yung pitong katangian ng mga huwad ng mga alagad na nandoon sa teksto. Pero
Ginawa ko lang yung 7 para lang mas madaling maalala, pero you might see, kapag inaral nyo, baka may mas makita pa kayong iba. Pero hayaan yung ilatag ko yung 7 para hindi na rin humaba. No? Unang katangian na nakita ko yung ayaw tumanggap ng katotohanan kahit na nauunawaan na nila. Verse 60, yung salitang hard saying na ginamit doon ay hindi mahirap intindihin ng mga salita. Dapat itong unawain na ang pinapatungkulan nito ay matigas na lunukin, kaya mahirap tanggapin ng mga pananalita. Nauunawaan nila, pero pinipili nilang wag tanggapin. Hindi nila kayang tanggapin. Again, nauunawaan nila yung turo ni Jesus patungkol sa Ebanghelyo, na ang tao ay walang kakayahan sa usapin ng kaligtasan, na tanging si Jesus lang ang paraan ng kaligtasan, pero ang problema, hindi nila ito malunok. Hindi nila ito matanggap. Bakit? Dahil sila'y nakasentro sa sarili at sa kanilang nauunawaang kapakinabangan, literal na tinapay yung gusto nila, yung nakakabusog. Ang gusto nila ay mga himala, pero hindi yun ang ibinigay sa kanila this time. Binigay na sa kanila yon sa verse 1 to 15 pa lang. Sumunod sila kay Jesus. Ngayon, pagtuturo na yung ibinibigay ni Jesus, ayaw na nila. Now, ano yung sunod na katangian na pinakita ng mga huwad na alagad? Pangalawa, natisod at nagalit sila sa salita ni Jesus. Even though Christ was inviting them to engage with Him in a dialogue by taking the initiative to ask them, sabi niya, ang mga salita ko ba? Pansinin nyo, mga salita ko ba ay nakakatisod? Yung nakakatisod ay sa ibang translation, ikinagagalit. Yung mga salita ko ba ay kinakagalit nyo? Pansinin nyo, imbis na mapagpakumbabang lumapit at makipag-engage dun sa initiative na pagtatanong ng Panginoong Jesucristo, sila'y nagmataas at bumaling sa iba pa na naggalit at natisod at di rin tinatanggap yung salita ni Jesus. So among the crowds, there are people na hindi rin naniniwala, natisod at nagalit sa sinasabi ng Panginoong Jesus, dun sila bumaling. Kinausap sila ni Kristo, pero dun sila bumaling. Sa kabila nito, hindi gumamit ng enticing na mga gimmick ang Panginoong Jesus, kundi patuloy lang ang pagtuturo niya in verse 62 to 63. Dito ay tila ba tinuturo ni Jesus na ang dahilan kung bakit sila natitisod at nagagalit ay dahil nililiteral nila yung mga pagtuturo niya. And so Christ was telling them, paano pala kung makita nyo na literal na umakyat ako sa langit kung saan talaga ako nagmula? Maniniwala na ba kayo? Patuloy yung pagtuturo. Christ even added, nagagalit kayo dahil hindi binigay sa inyo ang makalaman na ginugusto nyo, samantalang ang mga iyon ay walang pakinabang kumpara sa mga pang-espiritual na nagbibigay buhay. That's verse 63. At habang patuloy sa pagtuturo ang Panginoong Jesus, mas lalong nalalantad ang mga katangian ng mga huwad na alagad. Na ang mga huwad na alagad, pangatlo, ay mas naghahangad ng mga makalaman kaysa mga bagay na pang-espiritual. Ang katangian at marka nila ay mas hinahangad nila ang makalaman kaysa mga bagay na pang-espiritual. Patuloy ang pagtuturo ni Jesus in verse 64, kung saan pinakita niya na yung pinakaugat bakit may mga huwad na alagad ay ang kawalan nila ng paniniwala. Hindi intellectual difficulty, kundi unbelief yung problema. It's not primarily a matter of comprehension, but it is a heart rejection. Hindi ito problema sa pagtuturo ng Panginoong Jesus. Kung merong pinakamahusay na mangangaral, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ito ay pumapatungkol sa realidad na ang puso ng tao ay matigas at patuloy na nagmamatigas. Kaya in verse 65, itinurong muli ni Jesus, bakit kailangan ng divine grace? Bakit necessary yung divine grace? Sapagkat sa usapin ng kaligtasan, hindi gawa natin, kundi gawa ng Diyos ang natatangi nating pwedeng ipagmalaki. At ayaw ito ng huwad na mga alagad. Yun yung pang-apat na katangian nila. Ayaw nila na lahat ng ito
ay gawa ng Diyos, na ang Diyos lang yung ipagmamalaki. No? They want something, kahit a small portion lang of their salvation. They want to add something. What God did, kulang yan. Kailangan meron akong participation. Meron naman, yung pagiging makasalanan mo, ikaw yung ililigtas. Pero ayaw nilang tanggapin yun. No? Sanay sila sa mga mabubuting mga bagay. So in verse 66, pansinin nyo yung mga ginawa. No? Ano yung naging tugon nila sa paulit-ulit na pagtuturo, mapagpasensyang pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Sabi ko kung ako yun, baka sa umpisa pa lang, hindi na, tumigil na ako sa pagtuturo. Pero Christ has been so gracious to these people. Pero sa kabila nito, ang makikita nating tugon in verse 66, ang huwad ay lumantad at sila'y hayagan ng tumalikod sa Panginoong Hesukristo. Sila ay hindi na lumakad kasama ni Kristo. Yung description na ginamit doon ay pagpapakita ng deliberate and permanent departure. Yung wordings na ginamit doon, ito'y pagtalikod at pagbalik sa dati. Tulad kung paanong yung mga Israelita ay gustong bumalik doon sa Ehipto. Pagkatapos silang iligtas, gusto nilang bumalik doon sa dati nilang buhay. Ganito yung parang paglalarawan sa mga tumalikod na ito. They want to go back at ayaw na nilang lumakad. Actually, yung pagdedesisyon nila ay para bang pagsasabi, winawakasan ko na ang ugnayan ko sa iyo, Kristo. Ganun kabigat yung pagtalikod na ginagawa nila sa Panginoong Yesus. Hindi na nila matagalan ang paulit-ulit na pagtuturo ng Ebanghelyo, kaya para sa mga huwad, mas mainam pa ang agarang talikuran na lang si Jesus. Isipin mo yun, mas mainam pang talikuran si Jesus? Napakabigat. Sinong hangal ang magsasabi na mas mainam pang talikuran si Jesus? Now, hindi doon nagtapos si John. He even described in verse 70 to 71, kung pinakita niya dito na ang isang huwad na alagad ay maaaring hindi agad nalalantad dahil sa kanyang magaling na pagpapanggap. Si Judas ay kilala na taksil dahil sa kanyang galing sa pagpapanggap bilang isang alagad. Si Judas ay isang patunay na ang isang huwad na alagad ay maaaring may panlabas na ugnayan kay Kristo pero walang tunay na pananampalataya. Yan yung panglimang katangian. May panlabas na ugnayan kay Kristo pero walang tunay na pananampalataya. Biruin mo, kasama si Judas sa gawain ni Kristo. Kapag binasa mo yung gospel account, nung pinahayo niya yung mga disipulo, itong mga disipulo na to ay mga nangaral. So imagine, even Judas, nangangaral ng salita ng Diyos, gumagawa ng mga gawain ng Panginoong Jesucristo, pero hindi talaga kabilang. Walang tunay na pakikipag-isa at ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Malapit kay Kristo sa ministeryo at mga gawain pero walang tunay na pananampalataya, siya isang babala para sa atin. Taglay din ni Judas, yung pang-anim na katangian ng huwad na alagad. Kamay na gumagawa pero ang puso ay hindi tapat kay Kristo. Kaya tinawag si Judas na Diablo. Hindi dahil literal siyang demonyo, kundi dahil siya ay nagpapakita ng ugali ng Diablo, mapanlinlang, mapandaya at handang tumalikod at ipagpalit si Jesus sa mga mabababang mga bagay dito sa mundo. Isa pang nakakatakot na katangian ng huwad na alagad na pinakita ni Judas ay yung pangpito. Yung kahandaan nitong magpatuloy sa pagkukunwari. Walang pag-amin at pagsuko at ang kasamaan ng puso ay tinatago hanggang dulo. Biro mo hanggang dulo? Hanggang dulo, hindi niya inamin yung pangangailangan niya kay Kristo. Sinasabi ng salita na nagsisi siya pero gumawa siya ng sariling paraan ng pagsisisi. Anong ginawa niya? Nagpakamatay siya. Imbis na lumapit kay Jesucristo, gagawa ko ng sarili kong paraan para i-deal yung sarili kong kasalanan.
Ganyan ang huwad na alagad. Maaring maramdaman niya yung bigat ng kasalanan, pero hindi pa rin siya lalapit kay Kristo. Walang ibang nagliligtas kundi si Kristo. Hindi yung mga bagay na ginagawa natin, hindi yung pagpaparusa sa mga sarili natin, hindi yung pagpapahirap natin sa mga sarili natin yung nagliligtas. Si Kristo lang ang nagliligtas. Huwag nating tularan si Judas. Hanggang dulo, magmamatigas ka at itatanggi mo yung pangangailangan mo kay Kristo. Huwag nawang mangyari sa atin. Ito yung iba-ibang katangian at anyo ng mga huwad na alagad. May hayagan, merong agarang tumitiwalag dahil sa kanilang tuwirang pagtanggi sa Ebanghelyo. Pero meron ding katulad ni Judas na hanggang sa dulo ay magpapanggap at magmamatigas at hindi magpapabago kundi palaging magtatago sa liwanag ng Ebanghelyo. Sila'y may itsura ng kabanalan pero wala yung kapangyarihan nito. Parehong huwad na gaano man katagal ang abutin ay tiyak na malalantad pa rin. Kaya yung aral na makikita natin dito, kapag ang tunay na ebanghelyo ay tapat na ipinapangaral, ang mga huwad na alagad ay nalalantad at sa takdang panahon ang mga nagkukunwari ay hindi makakapanatili. They cannot. Kahit gaano yan makatagal, malalantad at malalantad yan. Hindi nila kayang takasan ng Diyos. Alam ng Diyos. Hindi mo malilin lang ang Diyos. Hindi lang ito kwento ng unang siglo ng mga disipulo. Hanggang ngayon, ito ay nananatiling totoo. Tandaan natin na ang ebanghelyo ay hindi nagbabagong mensahe. Ito ay panawagan na isuko ang ating mga kasalanan at mga Diyos-Diyosan at mapagpakumbabang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. For some time, maaaring sumabay ka. Yung mga huwad na alagad ay makakasabay sa turo ng ebanghelyo. Pero dahil sasagasaan nito yung mga selfish interest natin, even our personal preferences, itong mga huwad na ito ay hindi makakatagal. Bakit? Dahil ang ebanghelyo ay hindi mabuting balita dahil tinutupad nito ang mga makasarili nating gusto. Kundi ang palaging ipinibigay nito ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya kung hindi si Kristo ang kabusugan mo, paano ka makakapanatili? Yun yung binibigay ng ebanghelyo. Yun yung paulit-ulit na binibigay ng ebanghelyo. Kung kayamanan ang hanap mo, Kristo ang ibibigay ng ebanghelyo. Hindi ka makakatagal. Kung ang gusto mo ay comfort, si Kristo ang ibibigay sa iyo na comfort. Hindi ka makakatagal kung hindi si Kristo yung hinahanap mo. How can you last? Kaya yung ebanghelyo pa rin yung naghahayag ng mga tinatago natin ng mga Diyos-Diyosan. Ang church history mismo ay makakapagpatotoo na ang counterfeit disciples ay hindi makakatagal. Mula sa unang iglesia hanggang ngayon, habang tapat na pinapangaral ang ebanghelyo, mapapansin mo na may aalis, may tatalikod, o kaya may mananatili na mga nagkukunwari. Pero hindi tayo dapat malito bilang iglesia kapag may umaalis o nalalantad na mga peke. Hindi ibig sabihin ito na nagkulang sa ebanghelyo, kundi katunayan pa nga ito na totoo pa din ng ebanghelyo sapagkat nilalantad nito kung sino ang huwad at kung sino ang totoo. Ang Diyos ang naglalapit, ang Diyos ang nag-iingat. Pero ang masakit na makita natin, na nararamdaman natin kapag Diyos na yung nag-aalis. Pero hindi siya kalaban. Naalala niyo yung dead branch? Pag hindi ka namunga, putol. Sino pumuputol? Ang Diyos Ama. Ito'y pag-iingat niya sa katawan. Ito'y pag-iingat niya sa iglesia. Huwag mong isipin na ikaw yung pinakamay pakialam sa iglesia. Ito ay Diyos. Kaya hanggang ngayon,
Kung saan ang ebanghelyo ay tapat na ipinapangaral, ang huwad ay hindi tatagal, pero ang tunay ay lalong titibay. Kung kaya't ang hamon sa atin ay huwag tayong makontento lang sa mga panlabas na ugnayan natin kay Kristo. Huwag kang makontento na nandito ka lang sa iglesia, umaawit, nakikinig, nakikisama o nangangaral man ng salita. Tila malapit kay Kristo pero ang tinutularan ay si Judas. Nagpapakilalang disipulo pero namumuhay na walang paghahangad kay Kristo. Namumuhay sa kaparaanan ng mundo at parang wala na lang ang baliwalain si Kristo. Tandaan mo, ito ay kinategorize bilang diablo. Gawa ng diablo. Ang baliwalain si Kristo ay gawain ng diablo. Sinong tinutularan mo? Kaya't palagi kang magsuri at magpasuri kung ikaw ba ay isang tunay na mananampalataya. Sinusundan mo ba si Jesus para lang sa tinapay o dahil siya ang nakikita mong buhay? Iniibig mo ba si Kristo? Nakikita mo ba ang malalim na pangangailangan mo sa Kanya? Kumbinsido ka pa rin ba na siya yung karapat dapat mong sundin anuman ang iyong suliranin? Si Jesus pa rin ba ang katotohanan at kaaliwang pinanghahawakan mo is He still precious to you? Siya ba ay mahalaga pa rin sa'yo? Tandaan, tanging si Kristo lang ang makapagbibigay sa'yo ng kapayapaan at maayos na ugnayan sa Diyos. Isipin mo kung gaano kahirap mamuhay kapag meron kang hindi maayos na relasyon sa kapwa mo tao, lalo na yung mga taong tumulong sa'yo at nagmahal sa'yo, pamilya mo. You don't want to have a broken relationship with them. You don't want. And even if we have a good relationship with all the people, pero kung wala naman tayong maayos na ugnayan sa Diyos, ang nag-aantay sa atin ay isang eternidad na walang kabusugan, walang kapunuan. There is no satisfaction in hell. It is eternal destruction for those who will reject Christ. Ayaw mo yun. Ayaw mo yun. Alam mo, nung tinitignan ko yung tatay ko, pag nahihirapan siya, hindi siya umiiyak, pero nakita ko kung gaano siya namimilipit at umiiyak sa sakit. Isang paalala yun sa akin ng Panginoon na kung dito hindi tayo makatagal. Kasi yung mga nakakaranas ng ganun, ang sigaw nila, gusto ko nang mamatay. As if, na kapag namatay ka, tapos na yung paghihirap. Kung wala ka kay Kristo, yung pain na yun, it would just intensify 100 times or 1,000,000 times more. You cannot even describe it. Come to Christ. Maging ang sakit na yun ay ginagamit ng Diyos na panawagan. Kung ito hindi mo kaya, paano mo kakayanin yung pangwalang hanggan? Lumapit ka kay Kristo. Huwag kang manatiling huwad na alagad. Huwag kang manatili na wala sa Panginoong Jesucristo. Lumapit ka sa Kanya. Siya yung pinakamapagbiyaya, pinakamabuti, pinakamapagmahal na makikilala mo. Do not miss the opportunity for you to know Christ. Be present kung saan pinapangaral si Kristo. Be present kung saan pinagsasaluhan si Kristo. Dalhin mo yung pamilya mo kung nasaan ipinapahayag si Kristo. Hayaan mo silang magsuri kapag nakakapakinig sila ng Ebanghelyo. Hayaan mo sila na marinig nila ang Panginoong Jesucristo. Gumawa ka ng paraan, ipaglaban mo yung mga namamatay mong mahal sa buhay. These people are dying. And what are we doing? Anong ginagawa natin? Pwede pa ba tayong magpetiks? Kung papakita sa atin ng Diyos ang mga mangyayari sa inaharap, every one of us will die. Darating yung time na wala na tayong opportunity to speak the gospel of Christ to the people we love. Do we really love them? Brethren, do we really love them? Mahal ba natin talaga sila? When we are sitting comfortably at our own home, sa ating mga tahanan, nakaupo lang tayo, let them hear Christ. Let them hear Christ. Huwag tayong makontento sa sinisilungan natin ngayon kung meron naman tayong tahanan kay Kristo. Magsikap ka na umuwi sa Kanya. Gawin mo yung lahat ng paraan para makapanahan ka sa Kanya. Gawin mo
yung lahat ng paraan para mahawakan mo siya, that you may behold Christ and never let go of Christ. No, if you have been pretending or only following Jesus for convenience, repent and truly believe in Him. Huhubarin ng ebanghelyo ang maskara ng ating mga pagkukunwari, pero ito din ang nag-aalok ng kapatawaran sa atin ng mga nagkukunwari. So come to Christ. Siya yung piliin mo palagi, sa Kanya ka manatili. Ang ebanghelyo ay ilalantad yung mga huwad, pero ito din yung magbibigay ng biyaya. Never forget about that. Ito yung maglalantad, pero ito rin yung magbibigay ng biyaya para ayusin yung mga nalalantad. At si Kristo ang biyaya ng ebanghelyo na hindi lang inaalok, kundi totoong ibinibigay sa kanila na umaamin at sumusuko sa kanilang pagiging makasalanan. Kung ikaw ay nagkukunwari lang, huwag kang manatili sa pagkukunwari, manampalataya ka kay Kristo at makakatagpo ka ng kapatawaran at buhay na totoo. Let the gospel be preached continually dahil ito lang yung makapagliligtas sa lahat ng klase ng pagiging huwad. Hindi lang huwad na tagapakinig, kundi maging huwad na mangangaral. The gospel searches us beyond our actions and our words. Susuriin ito ang pinakanatatagong kasamaan ng ating mga puso, pero ito din yung biyaya na kayang baguhin ang isang huwad patungo sa isang totoong disipulo. Yan yung pangalawa natin, no? Genuine disciples. Don't worry, mas maiksi ito. Ang una sa 7 marka. So 7 marka din yung ginawa ko doon sa mga genuine disciple. Ang unang sa 7 marka ng isang tunay na alagad ay una, kinikilala nila na nailapit sila kay Jesus dahil lamang sa biyaya. Verse 65. They recognize that, na hindi ako makakalapit on my own, biyaya lang ng Diyos, kaya ako nakalapit kay Jesus. Matapos ang pag-alis ng marami, on verse 66, si Jesus ay bumaling sa 12 at tinanong sila. Verse 67, nais din ba ninyong umalis? Parehas itong tanong na ito sa atin ngayon. Kapag may nakikita tayong tumatalikod, ang tanong ng Panginoong Yesus, aalis din ba tayo? Maganda na pagnilayan ang mga tanong na ito dahil dito pinapakita ang katangian ng isang tunay na alagad. Gusto ni Jesus na magsuri sila ng kanilang mga puso sapagkat ganito ang isang tunay na alagad. Pangalawa na katangian, ang tunay na alagad ay may pagsusuri at pagbabantay ng kanilang puso. Maging doon sa verse 20, sa statement ni Christ, pinili ko kayo at ang isa sa inyo ay dyablo. Merong sense dito na binitawan nyo ng Panginoong Hesukristo, sinabi yun ng Panginoong Hesukristo dahil gusto ni Jesus na suriin, bantayan nila palagi yung kanilang personal na puso o panloob na pagkatao. Again, paulit-ulit natin nakita before that, in our text and even before that, na alam ni Jesus yung puso ng mga tao. Hindi niya kailangan tanungin. Pero bakit kailangan niyang sabihin? Kasi nga gusto niyang magsuri sila. Gusto nilang maging mapagbantay sila sa kanilang panloob na pagkatao. Ano pa? On verse 66, pinapakita nito yung intentional na pagtalikod ng mga huwad. Pero on verse 67, pinapakita na ang tunay na alagad ay hindi pinilit na manatili, kundi kumbinsido sila sa desisyon nila para kay Kristo. Yan yung marka, ng pangatlong marka. Hindi sila pinilit, pero nanatili sila. Kumbinsido sila sa naging desisyon nila sa Panginoong Hesukristo. Pinapakita din sa tanong na ito na ang isang tunay na alagad, pang-apat, ay hindi tumutulad sa ano lang yung ginagawa ng majority. They do what they do because Christ is their priority. Now, kapag bumaling tayo sa sagot ni Pedro sa verse 68 to 69, makikita dito ng isang tunay na disipulo, panglima, ay hindi hinihiwalay ang kanyang sarili sa iba pang mga nananatili. Kaya yung wordings ni Peter, kanino kami pupunta? Sumasampalataya kami. Laging kami. Hindi. Saan ako pupunta?
Sumasampalataya ako. Hindi, kami. Ina-acknowledge niya yung mga kasama niyang nananatili. Yun yung marka ng isang tunay na alagad. He would acknowledge yung ibang brethren, yung ibang mga nananatili. Pinapakita din ito na ang mga tunay na alagad, pang-anim, ay hindi makasarili, kundi pinapatay nila yung pagiging makasarili. Makikita din sa sagot na ito ni Pedro na ang isang tunay na alagad, last, ay kakikitaan ng pagpapakumbaba at pag-amin na they are lost without Christ. They are lost apart from Christ. Ang kanilang kumpiyansa ay hindi ang kanilang sarili, kundi si Kristo. They are convinced and their confidence is in Christ. Kaya yung wording sa verse 68, pinapakita that Christ alone has the word of eternal life, has the words of eternal life. And even Christ alone is the Holy One of God in verse 69. Biro mo, hindi nananatili ang mga tunay na alagad dahil madali, kundi dahil alam nila na ang mga salita ni Jesus ay buhay na walang hanggan at si Jesus ang banal ng Diyos. Yung pag ginamit yung words na banal, hiniwalay. Wala siyang katulad, nag-iisa lang siya. Usapin to ng kaligtasan. So anong sinasabi ni Pedro? Kinikilala niya si Jesus na wala nang katulad ni Jesus. Kung mamimiss out ko tong Jesus na to, mapapahamak ako. Ganun na yung wordings niya. Ikaw ang banal ng Diyos. Ikaw yung Kristong ipinangako. Oh. Napakaganda ng realization din dito ni Pedro. No? Binukod si Kristo, nakikita niya na siya yung katuparan ng pangako ng Diyos even from the Old Testament. Ang mga tunay na alagad ay kumbinsido sa persona at salita ni Kristo. Hindi ito dahil sa isahang pakikinig, kundi sa palagiang pag-upo sa tapat na pangangaral ng totoong ebanghelyo. Kaya masasabi natin, kapag ang tunay na ebanghelyo ay tapat na binabalikan at niyayakap, ang mga tunay na alagad ay nakakapanatili at pinapanatili kay Kristo. Sila'y nagkakaroon ng kamalayan na ang salita ni Kristo ang kanilang buhay na walang hanggan. Now, I want to emphasize na hindi sila nakakapanatili kay Kristo dahil magaling sila, kundi dahil may nagpapanatili sa kanila. May nagbibigay sa kanila ng kamalayan na kung hiwalay sila kay Kristo, sila ay walang kaligtasan o buhay na walang hanggan, kundi kapahamakan at walang hanggang kamatayan. Kapag nananatili tayo, hindi ito dahil magaling tayo kaysa sa mga tumalikod. Hindi dahil mas matalino o mas disiplinado tayo, kundi dahil hawak tayo ng Diyos. Walang puwang ang pagmamayabang, tanging pasasalamat lang na hanggang ngayon, sa kabila ng maraming pagtalikod, pinapanatili mo kami o salamat sa Diyos. Makita mo nawa yung ginagawa ng Diyos na pagpapanatili sa'yo. We know by experience that it's never easy. It gets harder and harder when we see people turning their back on Christ. Napakahirap kapag merong umaalis kay Kristo. Pero kapag may nakikita tayong tumatalikod, if we will be honest, nakakaramdam tayo ng panghihina at minsan meron ding tukso ng pagsuko. Pero sa tuwing babalik tayo sa salita, muli tayong pinaalalahanan ng buhay natin ay nasa Kanya lamang. Sa pamamagitan ng Kanyang mga kaparaanan ng biyaya, mas nakikita natin na si Kristo ay hindi basurang tinatapak-tapakan, kundi kayamanan na dapat mong pahalagahan. Totoo na mahirap, totoo na maraming tumatalikod, pero sa biyaya ng Diyos, ang tunay na alagad ay nananatili at pinananatili at patuloy na ipapakita sa Kanya ng Ebanghelyo ang higit na halaga ng Kanyang Panginoong Hesukristo. Siya na naglapit ay siya ring nagpapanatili. Titiyakin niya na hindi lahat mawawala. Yung akala nga nung mga nasa Old Testament, di ba? Akala nila wala na. Pero merong remnants. Merong mga ibinukod ng Diyos.
hindi mawawala yung mga sumasampalataya. Kaya tumindig ka dahil titiyakin ng Diyos na hindi lahat mawawala, meron siyang iingatan, meron siyang ipepreserba, manangan ka sa Kanya. Kaya yung hamon sa atin sa mga pagsubok, mga pagdududa, mga paghihirap, cling to Christ at sa Kanyang mga salita sa pang-araw-araw. Kahit na ang iba ay piniling tumalikod at lumakad palayo kay Kristo. Kahit mahirap, kumapit ka sa Kanyang mga salita. Kahit may pagdududa, may pasakit, may tukso, huwag kang lalayo kay Kristo. Manatili ka kay Kristo. Huwag kang makipagbulungan at bumaling doon sa mga taong si Kristo ay hindi naman binibigyang pagpapahalaga. Kung may pagdududa ka, dumiretso ka kay Kristo at sa Kanyang mga salita, maglaan ka ng oras, makipag-usap ka sa mga taong nagpapatuloy din kay Kristo at sa Kanyang mga salita. Ito yung pagyayamanin mo dahil ito yung ginagamit ng Diyos para ilapit ka kay Kristo. Nawa dito mo makita ang halaga ng iglesia na mayamang pinagsasaluhan ang mga totoong kaparaanan ng biyaya. Biyaya na ginagamit ng Diyos para dalhin tayo kay Jesus hanggang masabi mo ang parehas na pagpapahayag ni Pedro. Nasa Kanya ang salita ng buhay na walang hanggan. Siya ang banal na Diyos. Siya yung tangi kong kailangan. May you profess the same confession of Peter in what we have read. Kaya ang tanong ni Jesus noon ay tanong pa din sa atin ngayon. Kapag may nakita kang umalis, nais mo din bang umalis? Ito ay tanong na nagbibigay babala na kung hanggang ngayon ay hindi ka patunay na alagad, kung nakikisama ka lang sa simbahan pero hindi mo talaga binibigay ang iyong puso kay Kristo, kung ikaw ay nasa kalagayan na parang isa lamang sa karamihan na nakikisama pero hindi naman tunay na naniniwala, kung hindi mo yakap si Kristo, ang yakap mo ngayon ay impyerno. Ito din ay paanyaya sa iyo na ang ebanghelyo ay panawagan para ilapit tayo at manatili tayo kay Kristo. Dahil kay Kristo lang natin matatagpuan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kay Kristo lang natin makikita ang katiyakan ng ating kaligtasan. At kay Kristo lang ang kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Ito ay inalok ni Jesus sa pinakamalalang makasalanan sa kasaysayan at hanggang ngayon, bawat umaamin ay tumatanggap pa rin ng kaligtasan. You know, I was reading the book of John Bunyan, the Jerusalem Sinners Saved. Dinescribe niya dito yung mga taga-Jerusalem, mga Hudyo. Itong mga taong ito, yung description ay mula sa maganda, pinili ng Diyos, etc. Tapos, palala ng palala na yung last description niya, itong mga tao na ito, ang mismong pumatay sa anak ng Diyos. They are the worst sinner. Pero alam mo, meron pa rin nakahandang biyaya para sa kanila. Sabi ni Kristo sa mga alagad niya, nung siya'y muling nabuhay, preach the gospel to what? Una sa Jerusalem. Ipangaral mo sa kanila yung ebanghelyo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pinakamalala, sa mga unang pumatay, sa mga unang humampas kay Kristo. At maaaring dito rin sa mga tumalikod. Ang sinasabi pa rin ni Jesus, puntahan mo sila, balikan mo sila, paalala mo sa kanila na sila ay meron pa ring biyaya. Napakaganda, napaka-gracious ng Panginoon. Isipin mo, alam ni Jesus na tatalikuran siya ni Judas, pero paano siya nakitungo kay Judas? Maayos ang pakikitungo niya pa rin kay Judas. Maayos. Napaka-gracious ng Panginoon. And even sa pangangaral niya, patuloy yung panawagan niya sa pinakamalalang mga makasalanan. If we see ourselves na tayo yung mga malalang makasalanan, si Kristo ay para sa'yo. Magalak ka. Si Kristo ay tagapagligtas ng mga pinakamalalang makasalanan. Lahat ng babala at bawat halimbawa, kagaya nung sinabi sa John 20:31, lahat ito ay upang sumampalataya kayo kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya na nagbibigay ng buhay.
Hindi lamang buhay dito sa lupa, kundi buhay na pangwalang hanggan. Si Kristo lang ang may mga salita ng buhay na walang hanggan at siya lang ang banal ng Diyos na itinakda upang iligtas ang mga makasalanan. Again, may you profess the same genuine confession of a genuine disciple. Hayaan niyong magtapos ako sa buhay ni Polycarp na madalas nating ginagamit pero hindi magasgas-gasgas eh. Si Polycarp ay bishop ng Smyrna. Ihinarap siya sa apoy ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya at ang sabi sa kanya, isumpa mo si Kristo, talikuran mo si Kristo at mabubuhay ka. Ang sagot ni Polycarp, for 86 years I have served him and he has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? Naalala ko rin si Basil, na sinasabi niya, you can take my life, but you cannot take my comfort. You can take my head, but you cannot take my crown. Christ is my comfort. Christ is my crown. Handa niyang ipagpalit lahat para kay Kristo. At ito yung nakita natin. Kung si Judas ay nagkaroon ng sukbit ng salapi, kapalit ang kanyang kaluluwa, dahil si Kristo, si Polycarp, maging si Basil, ay mas piniling mamatay dahil si Kristo ang kanilang buhay. Ngayon ang tanong sa'yo, kapag ang ebanghelyo ang sumubok sa'yo, lalabas ba na ikaw ay hubad o isang tunay na alagad? Matagpuan nawa tayong lahat na nananatili at hindi nagkukunwari sa ating nagliligtas na hari. Kung may tatalikod, huwag kang sumunod. Bagkus lumapit ka't manatili at dun sa krus, manatiling nakaluhod. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa iyo ang salita, nasa iyo ang kapangyarihan ng kaligtasan at kabanalan. Ikaw ang gumigising ng kaluluwa. Kagaya ng narinig namin, ikaw ang biyaya na kailangan namin. So we ask that you continue work with the heart of your people. May we serve you and treat you with all your worth. May you become precious to us. May we never let you go, Lord. We ask na bigyan mo kami ng kakayahang tumindig at manatili at sa inyo lang kami, O Diyos, lalapit. Dalangin namin, Panginoon, na pabanalin mo ang iglesia namin. Truly, you know our hurts. Alam niyo yung sakit na nararamdaman namin. Pero salamat sa salita. Salita na kailangan at buhay namin. Tunay na ang inyong salita ay buhay na walang hanggan na siyang kailangan namin. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo.